May nakita akong post na di umano si VP Sara ay tatakbo sa 2025. So it means na magre-resign siya. Well, pwede siyang hindi muna mag-resign. Pwede siyang tumakbo agad as VP. May nag-send sa akin ng isang screenshot. Let's see kung may weight itong opinion na ito. And then, either way, siguradong mananalo yan eh. Alin kaya tatakbuhan niya? Kaya sa survey nga po natin, di ba? Pinapili ko kayo. At ang gusto ko nga dito, Senate talaga eh. O, ayan, anong tatakbuhin or tatakbuhan ni VP Sara sa 2025? Could it be Senate position or mayoral position? Sabi po ng mas nakakarami sa ating survey, it's gonna be mayoral position. Bakit kaya? Actually, meron talaga pong nagpo-push kay VP Sara siguro na tumakbo in 2025. Okay, yan ay local elections. So, mula Senado, pababa, di ba? Hanggang mayoral yata. Pero hindi naman yung mga barangay captain, iba naman yun. I think so. Anyway, pero ibig sabihin nito, malaki ang chance ni VP Sarang manalo eh. So it would really, 'di ba, go into her resigning as vice president. Alam naman tumakbo yan, matalo pa. Kung tatakbong mayor yan ng Davao ay kilala naman sa Davao ang pamilya Duterte at dati siyang mayora. Kapatid pa niya nakaupo ngayon. Sinong babangga dito? Si Nograles, yung alpot? Hindi pala siya alpot, Diyosa pala siya. Ano ba ibig sabihin ng alpot, mga dad kuya? Pakicomment niya sa nahahawa ako kay Miss Marlica. Ano ini mga Bisaya nga ini, natapnan gid kuya. Way ko kay balo, magambal sa Bisaya. Na ano ini nagkantigo na ako gamay bala. Na ano ini mga alpot, mga biga-biga, mga giatay nilang ginaingon sa ako, ano? Ginoo ko. But anyway, so siguradong mananalo to kung tatakbo sa mayoral position and even kung 'di ba tatakbo siya as kongresista, either representative or senate, panalo to. Tinalo nga ni mga ate at kuya, ano pa? It's a no-brainer. Mas lamang nga ang boto ni VP Sara kaysa kay Pusa. 32 million. Si Pusa 31M. Kahit walang gawin si VP Sara, mag-declare lang ng tatakbo niyang posisyon, kahit matulog yan, buong kampanyahan, suwak sa banga. Right? Ngayon pa nga lang, daing ng takot eh. Kasi feasible na presidential, di ba, presidential candidate yan sa 2028. Kahit matulog yan, kahit magpagulong-gulong yan sa kalsada, kahit walang gawin, di ba? Swak sa banga agad naman nanalo sa kahit anong posisyon, pero ibig sabihin po yan talaga, i-give up niya ang vice presidency kung totoong tatakbo siya sa 2025. Mabilis yan mga at kuya, isang ano na lang yan, isang taon at 4 na buwan ha. And sabi ko nga po, ang 'di ba, ang kanilang filing of candidacy baka ngayong taon yan. Probably in October or November this year. Mabilis ang panahon mga at kuya. Kumanta na tayo ng Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Pagkatapos kasi ng Valentine tsaka 'di ba nung March and yung Abril na mga mahal na araw na 'yan Flores de Mayo na, tapos 'di ba June, July. Pagkatapos Agosto, bare month na agad mga ate. Ang bilis mga ate at kuya. Kanta na tayo ng Merry Christmas kahit wala kayong pakulay. Charot lang. Anyway, ito po yung nakita kong post. And I'm gonna share it with you. Ito. Right. Ay, si DB palangga ako ni DB. Nano ini? Bago lang daw si DB sa atin. You wanna send more? Ay, talaga po. Naku, mapapakanta ako niyan. Pwede naman diretso sa akin para wala ng kaltas ang lolo YouTube na yawa. Diyos ko po, higit sa kalahati ang kinukuha ng Lentek na YouTube na itong manggarano na itong YouTube na ito perte na kadato sa YouTube. Oy, dalok-dalok. Anyway, speaking of dalok-dalok, mukhang hindi dalok-dalok si VP sa, alam niyo yung dalok-dalok, paki-comment sa comment section. Speaking of dalok-dalok pero hindi actually dalok-dalok, si VP Sara po ay mukhang hindi sakim, ganid, so gapa sa pwesto. Ito po ang post ng isang maybe, who is this woman right here? Oh, Tiver po
Oh, GMA Network Davao itong si Jandy Esteban. So, may kredibilidad mga ate at kuya. I will run for the next election, sabi. Ang next election mga ate at kuya ay hindi 2028. Meron tayong local elections na 2025. Kaya kung di kayo nakaboto nitong 2022 mga ate at kuya ha, bumoto kayo sa 2025 dahil maaalis kayo sa listahan. Ay, hindi. Merong barangay elections nung nakaraan eh. 2010, 2023 ba yung barangay elections? Bumoto ako nitong nakaraan. But anyway, kung di kayo nakaboto sa barangay elections, bumoto kayo sa 2025. Baka masyonggal kayo sa listahan ng COMELEC, hindi pa mabilang ang boto nyo or hindi kayo maboto talaga. Hindi kayo makaboto. O, kalami ba yung magboto, no? Ang boto naton kadako kaayo ang impact sa sosyedad. Charot. Anyway, maybe my brothers and sisters won't run in the next election. That's why I am here with you because I will campaign for you because I will run next election. To siguro yung message ni VP Sara. Sino yung sisters niya? May iba pa bang kapatid na babae si VP Sara? Di ba si Hello Kitty? Si Kitty Duterte lang naman ang kanyang ano. Si Kitty Duterte lang naman ang kapatid niyang babae. Meron pa bang iba? Hindi ko alam eh. Anyway, this is the statement that Vice President Sara Duterte made during her visit to Barangay Bago Galera Gayera in Davao City. O, hinanap ko itong balita kung true lala. Kasi tinatanong kung saan po video niyan. Sabi ni Yu Chang, kung saan niya sinabi yan. Siyempre, di ba, skeptical yung iba eh. Kung talagang kasi kung tatakbo siya sa 2025, or next year, i-give up niya ang posisyon niya as VP. Sabi nga po ng iba, pwede naman niyang wag muna i-give up, tumakbo muna siya. If ever na matalo, edi VP pa rin siya. Baka ganun, no? O, pero eventually, at alam naman nating mananalo yan, malamang mag-resign na yan as VP. Maraming manghihinayang sa atin kasi gusto nga natin siya maging president. Ayan na, one step closer na siya. Bakit siya magko-quit? Anyway, hinanap ko po yung walita. At eto nga po, nasa One Mindanao kasi sabi nung Jandy, di ba? Jandy ba yon? Sabi niya na nasa One Mindanao daw. Yung One Mindanao pala mga ate at kuya ay parang local channel ng GMA. Ito One Mindanao verified account. And they have almost 896,000 followers. Local afternoon show ng GMA Regional TV sa Mindanao. So yan nga po, no? VP or at DepEd Secretary, VP na, DepEd Secretary pa, Inday Sara Duterte, wala kauyon sa gingong signature buying. Hindi niya nagustuhan. Yung ibig sabihin, nga ginahimo alang sa pagkuha og pirma sa People's Initiative. Signature buying. Hindi niya nagustuhan. Baka yan ang nagmo-motivate sa pangalawang Pangulo. Ito po yung video at sana hindi ako makapiright, no? Mabuti nahanap ko yung video sa GMA Regional TV. I think hindi naman talaga nang copyright ang GMA. So, let's watch the video. And kayo na po ang magsabi kung ano ang iyong mararamdaman na ang ating pangalawang Pangulo na pwede na maging presidente kung ano man ang mangyari sa pusang inamoy. Sa pusa sa lamesa pala. Sorry naman. 'Di ba? O kaya sana mahulog sa hagdanan yung malaki ang tiyan na reyna. Mapilayan ng bungga-bungga, mabarog ang charot. No? Kasi yun naman talaga ang ano ngayon, lider-lideran eh. Hindi naman talaga yung pusa eh. Ang totoong leader, meron na tayong pangatlong babaitang lider-lidera. After Coricong at, di ba nagpost ako niyan? After Coricong at Madam Gloring, may pangatlong wawain na tayong lider-lidera. Yan si Anes. 'Di ba? It's supposed to be VP Sara, pero mukhang pang-apat na lang si VP Sara kung magiging pangulo man niya. Kasi may pangatlo na tayong wawaing lider-lidera. Anyway, let's watch the video and ano kaya ang mararamdaman natin? Gustong mag-quit ni VP Sara. Ganito lang siguro talaga niya kamahal yung Davao City kasi marami nagwawalang hiya doon eh. At mukhang hindi kaya ni Baste or ang kailangan talagang lumaban sa lintik na babaitang yawa sa Davao ay babae rin. Let's watch.
Gialmahan ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte ang matud pa pagpamalit og pirma alang sa People's Initiative aron usabon ang ubang probisyon sa konstitusyon sa nasod. Samtang iya sab gibutyag nga subli siyang magpapili sa sunod eleksyon apan wala niya gibutyag kung unsa nga posisyon. Ani report ni John D. Esteban. Gikadismaya ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang gikatahong pagpamalit og mga pirma alang sa People's Initiative aron amyendahan ang pipila ka probisyon sa konstitusyon sa nasod. Kini nga pahayag giluwat sa Vice Presidente sa pagiginabi sa GMA Regional TV sa iyahang pagbisita sa Barangay Bagugaliera sa Davao City. Sumala sa Vice Presidente, pagpahimulos matud pa kini sa kapitos o kapobrehon sa katawhan ug kawalay respeto sa katungod sa katawhan nga makapili. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So, nakakasama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Dugang sa Vice Presidente, daghan pang mga isyu o problema ang kinahanglang sulbaron sa gobyerno ilabi na sa kapobrehon o kahapsay o kalinaw kumpara sa People's Initiative. Giauhag sab niya ang publiko nga ampingan ang konstitusyon. Samtang sa iyahang speech, gibutyag sab sa Vice Presidente nga mudagan siya sa sunod eleksyon. Apan wala nagisulti sa Vice Presidente kung unsang posisyon ang iyang daganan. Kalimog ko nga ako ang igsuon si Mayor Baste o nga ako ang maghuwag si Congressman Mulong. Nagsulti sila nga di sila mudagan. Basin, di sila mudagan sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay mangampanya ko sa inyo ha, kay mudagan ko sa sunod na eleksyon. Gihimugatan sab sa Vice Presidente ang pagtinabagay sa barangay ug sa mga ginsakupan niini panahon sa kalamidad. Kinahanglan sab kurong mulikay ang publiko sa mga scam o dili dayon magpalingla sa mga dunay daotang tinguha. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gialmahan Okay. So narinig niyo yung gialmahan. Parang pinalagan yata yun ano? Hindi ko alam mga ibang mga Visayan words pero may mangilan-ngilan ako naintindihan. Gialmahan yung pamalit og pirma. So ibig sabihin pinalagan ang pamalit or pagpalit mga adat kuya hindi yung ano, hindi yung pag-change. Ang palit ay bili, right? Mupalit ko og donut. 'Di ba? Mupalit ko og donut buy. Donut buy. Bibili ako ng donut, kaibigan. Mupalit ko og donut. So, inalmahan ni VP Sara yung vote buying or yung signature buying para sa People's Initiative, right? Yung binibili ang pirma ng mga taga Davao. And dahil doon, walang balak daw tumakbo yung kanyang mga kapatid, so siya na lang ang tatakbo. And kung paano sinabi ni VP Sara yun, parang masaya siya. Parang excited siyang tumakbo habang kausap niya yung mga nandun sa Davao. Mas excited pa siyang tumakbo sa local, sa local government kesa sa national government. Iba yung, parang iba yung saya ni VP Sara habang kinakausap niya yung nandun sa event. Hindi namin nakitang ganyan yan nung national election. Siguro dahil laging pagod din. Pagod yan sa pag-ikot sa buong Pilipinas, baga naman. Siguro parang feeling ni VP Sara, it's nice to be back home, di ba? Magiging Davao-based na siya. Ngayon po kasi nasa Maynila ang buo niyang pamilya. Dahil dalawa ang kanyang opisina sa Maynila, ang OVP at ang DepEd. So paminsan-minsan siguro umuwi lang ng Davao pag may mga importanteng pupuntahan. Pero mga ate at kuya, marami ang manghihinayang kung siya itatakbo na lang sa local election. Sino ang magiging VP natin pag umalis si VP Sara? Sino ang Vice President? Baka si Tamba na yan. Malamang, di ba, mag-a-appoint si Hello Kitty ng kanyang pagkakatiwalaang VP. Alangan namang i-appoint niya si Mig Zubiri ng Senate.
Siyempre yung i-a-appoint na niyo yung kanyang Jean Sanels na si Donald Duck. Ingat ka, Hello Kitty. Yang kamag-anak mo kakaiba ang, alam mo yun, 'di ba? Kamag-anak niyo naman yan sa father side, whatever. Kamag-anak nila sa nanay kasi ang tatay nun ay, no! Kamag-anak sa lolo ba? Ang tatay ni Madam Imelda ang Romualdez, di ba? Pero hindi kapatid ni Madam Imelda ang magulang ni Donald Duck. Ang magulang ni Donald Duck ay kapatid lang sa ama ni Madam Imelda. Sa unang asawa yan. Kaya magkapelyido si Donald Duck at saka si Madam Imelda. Si Madam Imelda ay anak sa pangalawang asawa ng ama, right? May unang asawa yun. Sa unang asawa si Donald Duck. So, ano ba niya? Ano ba ni na Hello Kitty yan si Donald Duck? Pinsan sa sa ama? What? Second cousin? Whatever. Anyway, pinsan sa lolo? Hindi pala pinsan sa lolo? Right? Ewan ko. Anyway, mag-ingat ka dyan, Hello Kitty. Pag yan naging VP mo si Donald Duck, baka traidorin ka niyan. Ay, hindi naman talaga kayo magkadugo ng bonggang-bongga. Hindi yan apelyido ng tatay mo, Hello Kitty, ha? O, apelyido yan ng nanay mo, pero sa sa unang asawa pa nung lolo nyo. Ingat ka, baka magulat na. Mga anin, kuya! Diyos ko po, ako nangangamba din eh. Baka magulat na lang tayo, no? Maging VP si Donald Duck, tapos traido rin si Hello Kitty. Lalampa-lampa naman si Hello Kitty. Baka magulat tayo si Donald Duck na presidente. Ginaangka. VP Sara, ano ba itong balak mo? Well, anyway, dapat naman po siguro ganun lang si VP Sara. Kailangan niyang protektahan ang Davao if ever tumakbo siyang mayor dahil ayaw nga ng mga kapatid niya, di ba? So, aroy ginoo ko. Ano ba ito? Ikaw talaga, Hello Kitty, ang salarin sa lahat. Kayo ng iyong jowa na Nicki Minaj, Anaconda, ang ina mo yung Boysit! And it goes to show na na wala ng unity. Sabi nga po ng mga yung mga nasa, sabi ni, banggitin ko ba ang pangalan? Kampanyahan pa lang, wala ng unity. Wala ng unity. Marso pa lang, February, sabi sa akin ng Puting Hito, Marso pa lang hindi pa nagme-May 9 elections, Marso, February pa lang, campaign season pa lang, wala ng unit team. So, ginamit lang talaga ito. And tapos ngayon, binabalahura. Hindi ko na idagdag sa discussion, mga ate at kuya. Isingit ko lang, ha? Sabi po kasi ng iba, hindi yan magre-resign. Si VP Sara, ito, may nag-comment dito. Magre-resign ba siya agad para makatakbo lang? Hindi daw po. Pwede namang hindi agad. Thanks sa nag-send sa akin itong screenshot. Nanonood siya ngayon. Ayon sa isang lawyer, legally daw po, pwedeng tumakbo si VP Sara sa 2025 as mayor or congresswoman and sana Senate without even resigning. Huwag mo na i-give up. Kasi yung iba, di ba, mag-resign talaga, mag-quit talaga. Like, Pacquiao yata, right? Pacquiao. Then, if ever manalo po siya as mayor or congresswoman, that's the time po na need pumili si Inday kung anong gusto niya na ituloy na posisyon. It can be vice president, mayor, or congresswoman. Ay tumakbo ka pang mayor kung di mo pipiliin yun. Nagpagod ka lang kung magsistay ka pa rin as VP, di ba? But if natalo siya, babalik lang po siya sa posisyon niya as vice since di pa tapos ang term niya at yun nga po ay hanggang 2028. So, manalo-matalo may posisyon si VP Sara. Yan po narinig ko kanina at pagkakaintindi sa pinanood ko, sabi ng isang netizen. Okay. Nga pala mga ate at kuya, isisingit ko lang dito sa discussion na ito ang balita. Siyempre, umimik si VP Sara. Sasagutin daw niya yung total, connected naman kay VP Sara ang ating topic. Sasagutin daw ni VP Sara or haharapin niya ang mga reklamo kasi si VP Sara po ay sasampahan ng reklamo, right? At ipapabitbit sa ICC kasama si PRRD. May pagpalag-palag si Hello Kitty kanina nagsisiga-sigaan. Otot, Hello Kitty, sinong niloko mo? Sa 10 sinabi mo, 11 ang kasinungalingan. Manang-mana kayo, magkakabito ka kayo ni Taning.
Eto nga pala mga ate at kuya, kasi sinampahan nga ng reklamo or nirereklamo si VP Sara ng mga maybe violations of human rights, EJK, nung panahon ni Tatay Digong or what? 'Di ba may mga pinategi daw nung sa war on drugs. Mayor si VP Sara noon, panahon ni PRRD, so kaladkad siya. Dinadamay lang 'yan kasi nga gusto nang maalis si VP Sara sa equation. Pues ito na pagkakataon nyo. Ginugulo siguro, sinadya yung panggugulo sa Davao para si VP Sara umuwi na lang ng Davao, tumakbo na lang mayor doon, ano? Right? Anyway, ito po yung balita. Sasagutin daw ni VP Sara ang lahat ng mga akusasyon o reklamo laban sa kanya. That's what. Handang harapin ni Vice President Sara Duterte ang anumang akusasyon laban sa kanya matapos iugnay ang kanyang pangalan sa mga reklamong isinampa sa International Criminal Court. Pero yan ay sa isang kondisyon. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Jason Rubrico. Haharapin ni Vice President Sara Duterte ang anumang akusasyon laban sa kanya. Ito ay matapos na dawit ang kanyang pangalan sa mga reklamong isinampa sa International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, ipinagtataka ni Vice President Duterte na minsan ay hindi napag-usapan o naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad noong Vice Mayor at Mayor pa siya sa Davao City. Pero aniya ay biglang nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC nang siya ay manalo bilang Vice Presidente. Pagbibigay diin pa ng pangalawang Pangulo na hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Gayunpaman, handa siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya. Pero sa isang kondisyon, sinabi ni Vice President Duterte na haharap lamang siya sa anumang kaso laban sa kanya sa harap ng isang Pilipinong hukom at sa harap lamang ng isang Pilipinong hukuman. Aniya, hindi siya lalahok sa mga prosesong hindi lamang isang kahihiyan sa bansa, ngunit dudurog din aniya sa dignidad ng mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Sa huli, sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi dapat mapahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Aniya, ang magpailalim sa mga dayuhan ay isang sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Alright, yun ang kondisyon. Sige, haharapin ko ang lahat ng reklamo sa akin, pero dapat dito nyo i-file ang reklamo sa mga huwes natin sa Pilipinas. 'Di ba? Sa korte sa Pilipinas. Kahit sa kataas-taasang hukuman, Supreme Court, dito nyo i-file ang reklamo. Ba't nyo irereklamo sa ICC? Wala nang silbi ang hukuman din sa Pilipinas, hindi nagpa-function. So ibig sabihin, mga bobo ang ating mga huwes, mga hukom, ganyan. Ang ating korte, mga bobo. What? Kaya doon dumudulog. Wala nga, gusto nga nilang sirain sa taong bayan sina VP Sara siguro, no? And maybe gusto talaga nilang i-eliminate. O pag-usapan natin maya-maya, gusto palang gorgorin si VP Sara. Diyos ko po, ang mga demonyo sa lipunang ito na mga apaka-powerful. May pa-ICC na kayong reklamo kay VP Sara. May paninira pa kayo ng confidential funds, may sinasabi pa kayong may corruption si VP Sara sa DepEd. Mga mga remittance na mga hindi na remit para sa mga teachers, kung ano-ano pang mga sa GSIS, kung ano mga dating problema ng DepEd, ibabato nyo kay VP Sara, hindi na nasolusyonan ng mga dating DepEd secretary. Hindi naman nawawala ang pondo. Lahat ng paninira kay VP Sara, ayan hindi nyo na kailangan, gogorgorin nyo pa. Magkukwit na nga yan. Tatakbo na lang sa Davao. Malamang para maging mayor ng Davao para hindi mamayagpag yung mga namimili ng boto doon. Gugurgurin nyo pa rin. Takot na takot kayo na kapag si Hello Kitty ay nangisay-ngisay, si VP Sara ang presidente, walang balak si VP Sarang tumagal sa posisyon or maging kapalit ni Hello Kitty. Malamang naniniwala po si VP Sara na, 'di ba, ang maging Pangulo ng Pilipinas is destined by God or Supreme Being or whatever. Although it was destined by Mahika ni Queen Butod nung kinausap niya ang alam nyo na, smart Mahika. Pero maybe Hello Kitty was destined to become, 'di ba, our leader-lideran dahil
Makikita natin, 'di ba, mga taong hindi inabot yung tatay ni Hello Kitty. Ngayon natin mare-realize kung anong klaseng performance ang magagawa ng apelyido nila. So ano, Senadora Amy, hanggang lip service na lang 'tong mga suporta mo kay VP Sara? O antayin naming umimik ka. Anong reaksyon mo dito, Senadora Amy, na mukhang magko-quit na lang si VP Sara as pangalawang pangulo and bumalik na laang ng Davao, mukhang yun ang balak, eh. Mas mahal niya ang mga taga Davao, mas gusto niya doon. Total hindi naman kinakampihan ng kapatid mo. Oh, ano, igugurgurin pa 'yan? Hindi naman sakim sa kapangyarihan, takot laang siguro kayong 'pag nangisay-ngisay si Hello Kitty itong presidente. Tama po ba mga kuya? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.